Kasi ang pangalan pa rin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mananatili sa balota, tumatakbo bilang mayor ng Davao City. So paano po ito? Anong mangyayari habang hindi, ano ba ang sinasabi ng ating batas? Habang wala pang final conviction, hindi po ba? Tama po kayo. Ang sinasabi po sa Section 68 Election Code, kailangang isang party para ma-disqualify ay na-declare sa isang final decision o ng isang competent court o kaya po ng COMELEC na either guilty dun sa paglabag sa mga batas o kaya po meron po siyang conviction sa isang bagay na magdudulot ng disqualification. So until such time na magkaroon po ng desisyon at ang desisyon ay naging final and executory, ay maituturing ka pong kandidato, mabobotohan ka, ang pangalan mo mananatili sa balota at pwedeng maiproklama. At kung tatanungin niyo po kung may nangyari ng ganito, yes, marami na po. Kung matatandaan niyo po, merong mga nakakulong na nakapaghain ng COC, hindi sila nakapangampanya dahil nakakulong, ngunit nakatanggap ng boto at nanalo kahit yung barangay NSK po. Merong chairman at mga kagawad na nangyaring ganyan. Yung pag-upo ay ibang usapan po yan kasi hanggang COMELEC, hanggang sa pagboto at pagproklama lamang po kami. Attorney Laudiarco, I don't know if you're at liberty to discuss, but I'm just curious, no, na-discuss namin kanina ni Ali. Di ba si former President Rodrigo Duterte tumatakbong mayor, ang kalaban niyang matindi si Carlos Nograles. Ano po yung estado ngayon po dyan sa Davao? I'm sure meron kayong update or feedback. Kamusta po ang atmosphere po dyan sa Davao? Matindi ba yung labanan ng Nograles laban kay Duterte? Alam naman po natin talagang lalo na sa mga highly urbanized cities at medyo pareho pong kilala at parehong may mga bailiwick sa baluarte yung mga kandidato, talaga pong magiging mahigpit ang labanan. Kaya lang ang sinasabi nga po natin, una, wala pa naman pong campaign period, so makikita po natin ang panibagong dynamic starting March 28 and at the same time po patuloy naman po yung sinasabi at assurance ng AAP at PNP na ang security situation under control po sa mga lugar na yan. Okay. Malaman ko lang, point of clarification, kung yung batas natin expressly states kung local courts lang ba yung sakop, paano kung itong ICC naman ang pinag-uusapan natin? Yung batas ba natin expressly states kung conviction ng local courts o ito in this case international tribunal, kasi sinasabi mo nga meron ng meron ng president yan ng mga nanalo like who served during habang detained sila, they were serving their term, like GMA nanalo ba si GMA and was still detained, di ba? And Trillanes. Pero ito if and when, hindi din natin alam kasi parang magtatagal kung conviction yung hinihintay natin from an international tribunal. My question being, sakop ba pati international tribunals? Opo, alam ko po talagang magiging debate ito ng ating legal experts at maaaring nga umakyat sa Supreme Court. Pero ang sinasabi po kasi ng Section 68 ay party is declared by a final decision guilty by a competent court. So yung definition po ng competent court, medyo dyan po talaga magkakaroon ng pagtatalo kung yung ba yung ICC, parte ng competent court o kailangan kilalanin ng isang korte o tribunal dito sa Pilipinas, yan po ay siguradong aakyat sa Korte Suprema. So ito follow-up question ko lang. Kung sakali man po, kasi ang halalan nga is May 12 pa, tapos yung next hearing po ni former President ay September 13. Kung sakali po siya ay nanalo bilang mayor po ng Davao, ang running mate niya is his son, si Vice Mayor Baste, magiging kung sakali siya po yung nanaling Vice Mayor, pwede aakyat ba na si Vice Mayor Baste Duterte ang tatayong mayor? Parang OIC ba siya? He's mayor now, di ba? He's mayor, pero he slid down, di ba? Magsa-slide siya para to give way to his dad. Pero kung sakali, manalo yung mag-ama na tandem, si Vice Mayor Baste Duterte, if ever ba siya, will he be recognized by COMELEC like an OIC mayor? Ganun ho ba mangyayari? Hindi po. Una po sa lahat, ang jurisdiction po ng COMELEC ay hanggang proclamation lang po kami. Hanggang po siya ay mabigyan namin ng Certificate of Canvass and Proclamation. Yung oath of office po, yung assumption to office, yung pag-upo mismo, yan po ay nasa posisyon na po ng Department of the Interior and Local Government. Pero para pag-usapan po natin ito kasi kung naiisip po natin yung rule of succession sa local government code, hindi po yan automatic. Ang rule of succession po kasi gumagana kapag yung isang posisyon ay permanent
permanently vacant, declared na permanently vacant. At doon po sa mga kalintulad na nangyari na nakakulong, yung po mga sinabi na natin na nanalo, na proclaim, hindi naman po agad-agad dinedeclare yung permanently vacant. Lalo na kung yung pagkakakulong niya, wala naman nakalagay po na disqualified siya. Iba po kasi yung accessory penalty na disqualification. So ang nangyayari po doon, merong kadalasan po na ina-appoint na OIC o kaya po nag-discharge siya ng functions mula po doon sa kanya pong selda. So itong pong bagay na ito, ulitin po namin, labas po sa kamay ng COMELEC po ito. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.